Welcome po mga kabarangay dito po sa ating PSTV Plus podcast channel na napapanood po sa YouTube. Ako po inyong kaibigan sa impapawid ng inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene. Bumabati po sa inyo ng magandang araw at sana po ay nasa mabuting kalalagyan at kalusugan po kayong lahat. At kung kayo po ay hindi pa nag-like, share, and subscribe, mangyari po lamang ay, alam niyo na, click that subscription and notification button para kayo ay mapapasama sa 34,000 subscribers natin. No? Maraming salamat sa inyo. Sa mga sandaling ito, may makakatsikahan po tayo. Siya po ay tubong Bulacan, Bulakenyo, no? Talagang Tagalog na Tagalog. At siya po ay tumulak papuntang Aotearoa, New Zealand nung, di ba, nung nagkaroon po ng COVID, nagkaroon tayo ng tinatawag na yung one-off visa. So ang kanyang dad was able to apply for that. At yun, maswerte tayo at nandito na po sa Aotearoa, New Zealand ang ating mga kapanayam, mga katsikahan, si Ivy Bundalian. Ivy, okay, pasok natin sa stream. Hi Ivy, Hello magandang... po. Ay, kumusta na? Okay lang po. Kamusta po kayo? Okay naman, okay naman. At ito ay masasabi natin, although technically parang carpool kwentuhan na rin to kasi nasa kotse si Ivy. Alam mo Kaya nga Ivy, po meron kasi akong yung parang carpool kwentuhan. Nasa kotse tayo, tapos kausap kita, ini-interview kita, parang gano'n, no? Pero ito Mga tambay. semi-carpool kwentuhan na rin. At Ivy, taga saan ka ba sa atin? Ako po ay Bulacania, taga Bulacan, Pandi po ako. Sa Pandi. Yung malapit ba yung Opo. sa Santa Maria? Hindi, no? Malayo. Opo, malapit po doon. May daan po pa sa amin. Yung ba yung Pandi, Ivy, pagdating ng Mayo 15, yung lumuluhod yung mga kalabaw pag may parang fiesta, yung ba yun? Sa Baliwag po ata yun. So ibang lugar, no? Opo. Kailan ang fiesta sa inyo, sa Pandi? Ang piyesta po sa amin around po May. May, Inaano po okay. kami, opo. So doon ka lumaki, doon ka rin nag-aral, nag-high school, pero ikaw ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology. Saan ka na nag-aral Opo. noon after high school? Nag-college po ako sa Bulacan po, Dr. Yangas College ng Mhm. Bachelor of Information Technology. And ngayon po, nagbabalak po akong mag-aral po by next year, sa communication study po as Mhm. filming. Wow, nice. Filming, bakit gusto mo ng mga filming? Ano nag-a-attract sa'yo sa filmmaking? Actually po kasi yun yung gustong-gusto ko po nung bata pa po ako, eh. Kumbaga parang gusto ko na talaga na mag-projection sa mga TV or gumawa ng kwento. And Mhm. mostly sa mga reality life na yung mga ibang tao na gusto nila ma-express yung sarili nilang kwento. So parang gusto ko din, na-inspire ako sa mga true story at reality ng mga bawat tao na gusto kong i-filming. Kasi actually po, before po ako pumunta dito, nag-artista din po ako sa atin. Oh, wow. Nag-audition po ako. So, nahikayat po ako na yung mga ginagawa ng director na parang napapa-amaze ako. So, yun, gusto ko rin po i-push po dito. That's good, that's good. Napasama ka ba sa mga may production na? May lumabas ka na sa pelikula sa atin nung nasa Pilipinas ka? Opo, before po akong pumunta po dito, actually year 2023 ng mga Hmm. around January, bago po akong lumipad po dito ay meron po akong big screen ng, Becky and Badet po ako. Naging dancer po ako dun, parang performing po yung movie po nun. So, yun po ang huli ko pong ere sa big screen Ah, po. okay. Nasa Netflix yata yun, Mapanood ko nga yung Opo, Becky and Badet. andun po kami at lahat po yun is nagpo-produce din po ako ng mga talent. So, lahat po ng mga dancer po dun ay hawak ko po, mga Oh. dancer. Oh, so you're not just a performer, you're also a manager, promoter. Yun Talent ang ano mo, coordinator po ng ako. dance. Oo, oo. Pero iniwan mo Opo. lahat yon kasi your family is here, your mom and dad. So iniwan mo yon para pumunta sa New Zealand. So
2023, so wala pa, mga 2 years ka pa lang nandito sa New Zealand. Opo, almost 3 years na po by next year po naman. Almost 3, oo. So, Opo. si mga kabarangay, si Ivy kasi ang kanyang dad ay, nakakuha ng ano, nag-avail dun sa tinatawag na one-off visa 'no, nung nandito kasi ang mga kababayan natin nung lockdown. So, naka-ano sila, yung the essential worker 'no, kailangan sila, magtrabaho dito, and then nabigyan ng oportunidad na maging residente dito sa New Zealand, and now we have, si Ivy. So yung nasa Pilipinas, active pa ba yun or iniwan mo na sila o iba na nagma-manage, iba na nagpapatakbo? Um, Actually po meron pa naman po mga nagko-call sa'kin na akala nila, eh, nandun pa ako sa Pinas. So, 'pag inaano ko, sige maglalapag na lang ako ng mga talent kung gusto, gano'n lang Okay, po ang ginagawa ko. Pero po, anytime po kahit umuwi po ako meron naman din po akong mga contacts din po, at yun naman po yung ayun. ipapasalamat ko rin po nasa taas na blessing Okay, pa rin naman po. oo. Pero usually po kasi nandito na po kasi talaga lahat, eh, tsaka yung good future. So, Mhm, mas pinili po ang magandang buhay. mhm. So Ivy, ikaw ba ay, ano 'to, independent ka na, wala ka ng nagma-manage sa'yo, may sarili ka ng your own ano, yung dito sa New Zealand? Naka-ano pa po ako sa parents ko po. Yes, oo. Pero ibig sabihin sa in terms of career, Career po, wala kang opo, manager? wala po. Okay, Ano po oo, ako, oo. Kasi parang may naisip ako, Ivy, eh. So maganda 'yun, 'pag walang manager madaling kausap 'no, parang, mga so, ano lang ah po, mga sosyo-sosyo lang po, mga mga yes, maayos na oo. usapan na lang po yun. Gano'n naman mag-uumpisa 'yan, and so you can carry on with your career. So next year ay, mag-aaral ka ng, sa AUT ng filming. So marami na rin akong mga kakilala na nag-aaral o gumraduate ng, filming o filmmaking sa ano, sa AUT. So kung pagpipilian mo, Ivy, anong gusto mo, yung sa harap ng camera o sa likod ng camera? Sa age ko po kasi, so parang mas prefer ko po ang sa backcam po, yung mag-direct na lang po talaga. Ah, Yun po ang gusto ko po, hmm, mag-ano po, mag-ipon po ng mga portfolio sa mga gumawa po ng film, mga mhm. script, mga gano'n po. Very good, oo, oo. So, ngayon ay, ano 'to, tinuloy mo rin yung pagsasayaw ano? Kasi are you the manager or a member of nitong, ano 'to, yung Magnus, ano nga tawag nung dance crew na yun? Magnus Dance Crew po, ayan. So ikaw ang Actually, hmm, ano po? ikaw ang nag-umpisa nitong Magnus Dance Hindi Crew? po. Actually po ang ganda nga po nung kuwento ko po, eh, kasi nung una po nung nandito na ako wala po talaga akong alam kung ano yung kapalaran Mhm, ko dito, kung ano mangyayari. Kumbaga parang, sige magtatrabaho na ako for talagang seryoso na talaga at hmm, the young age. Siguro nung nandito po ako 20 lang po ako, eh. So hmm, parang nasa reality na ako ng mundo. Tapos hindi ko rin po expect kasi nakaka-ano po dito, eh, kumbaga para po sa nasanay po ako sa Pinas, sobrang boring po talaga dito, napakatahimik. Sanay po tayo sa mga maiingay. So, nung ano po ako parang nakaka-miss naman yung buhay sa Pinas. Eh, buti na lang mhm. po sa TikTok po kasi marami po akong followers sa TikTok. Dun din po Oh, ako yes, nag-discover ng isa po naming member na, "Uy, magsasayaw-sayaw." Una ayoko pa nga po, akala ko scam. hmm, Kasi wala po akong kilala dito, eh. So, dun na din po yun. Pioneer po ako ng Magnus. So, oh, starting po last year lang po kami nag-start kay Kim Chiu po nung, hmm, GFC. And mhm. until now po, ngayon po is team leader na po ako ng FEM. Ayun po. Oh. I think, personally na-meet ko kayo kasi nandun ako nung time ni Kim Chiu. Actually, yung grupo niyo ang kinunan ko, yung parang vinidyo ko kayo, ang sinabi ko lang, "Eto lang sasabihin niyo, Super Pinoy, ikuwento mo." So parang ewan ko kung Ah! nandun ka, 'no? So Ay, kasi opo, naalala ko po. kilala ko yung kambal 'no, sino 'to, yung Si taga-Huntley Ate dati, 'di Jane ba? at Ate Joy.
Oo, tsaka Opo. si ano ba, si Imperial, sino 'to, si Yani ba Yani kasama Yani, dun? opo. Tsaka yung sister niya. Opo. Kasi dati kasi ako taga Hamilton 'no, so, nakikita ko Okey po. yung kambal tsaka yung magkapatid magagaling talaga sumayaw, and then nakita ko nga yung grupo niyo, and then, nafa-follow ko na yung mga yung marami ng ano, yung sinasayawan niyo. Tapos meron pa si Josue, Jeremy Josue ba? Alam ko kasama siya diyan, eh. Ano 'to, yung bagong dating lang si Jeremy, last year lang yata. Naghahanap din siya kasi talagang sumasayaw siya sa ano, well, that's very good ano, Ivy, kasi siyempre yung hinahanap mo rin yung kung saan ka komportable, and then eto nga Opo. mga kabarangay, eh, kausap ko lang si Ivy, medyo iiksihan lang namin kasi papunta na siya sa practice, nagpa-practice sila kasi sa Sabado, eh, kasama naman sila sa Westlake Girls High School Wait, sa opo. performance ni Chris Lawrence, 'no? Nandun kayo, yung Magic, ano 'to, ano, Love Magnus, Frequency po. Love oo. Frequency, Chris Lawrence for featuring Magnus Dance Crew po, Ayun, oo. mga guest So, po. eto quickly na lang 'no, kasi alam ko ano ka na, kailangan ka na dun sa team leader ka na pala. Okey Naku, lang yes po, ma'am. mahaba pa po ang oras. So, sumali ka, I mean, when you were younger sa Pilipinas, sumali ka na sa mga pageant, no? Pero yung unang pageant na sinalihan mo dito sa Aotearoa, New Zealand, yung a few weeks ago na ginanap ng Pistang Pilipino sa Christchurch, yung Miss Philippines New Zealand 2025. And I think you Opo. represented Auckland, ano? Auckland yung Yes ni-represent po. mo. So, bakit Opo, ka sumali? I mean, what was the ano 'to, yung kasi iba naman 'to, sayaw naman. Ngayon, pageant. pageant. Why did you join? Um, for first po is wala po, eh, talagang ito yung playground ko po, eh, sa Mm, Pilipinas po talaga. So, parang kumbaga parang nung una parang ayoko pa. So, parang feeling ko parang 'di para sa'kin, pero mhm, talagang inaano ko na gusto ko talaga, eh, sumali na ito hmm, talaga yung gusto ko, playground. mhm, So, gusto ko lang din ipakita kung ano yung naging, um, naging process ko before sa Pilipinas na gusto kong ipasok dito sa New Zealand, kung ano man yung naging, correct. learnings ko, yung mga Mhm, natutunan ko by pageant. So, mhm, gusto kong i-share at ipakita din yung mga trainings ko kung paano yung standard. Kumbaga mhm, parang sa work is may mga SOP, so parang gano'n din na gusto kong hmm, i-share. Nag-satisfies naman po ako kasi it is like 10 years po sa pageantry na na-apply ko naman din po 'yun mhm. dito. And happy naman po ako sa mga performance ko, Okay, 'yan. that's good to know. Kasi dapat happy ka, 'di ba, 'pag may mga ginagawa ka, dapat happy ka palagi, 'no? And I'm Yes sure, po, etong Miss Philippines New Zealand, pageant, 'no, hindi lang 'to yung una't huli, at, we will be seeing you in other pageantry dito sa New Zealand, 'no? Watch this space nga sabi nila, si Ivy, Bundal 'yan, 'no? Kaya nung nalaman ko yung mga ano, yung mga kandidata, actually dapat interviewin ko na si Ivy yung bago pa yung pageant, 'di ba? Ang sabi ni ah, Ivy, ano, kasi siyempre busy din siya 'no, yung nagpe-prepare. Tapos eto nga, itong batang 'to, sabi niya, "Tito, puwede ba ano na lang, Thursday mga 10:00 na kasi lilipad nga sila papuntang Christchurch, eh." Although hindi ko na kinulit si Ivy kasi sabi ko siyempre para mag-focus ka sa ano, sa pageant, 'no? So, anong talent ang ano, kasi may talent portion yun, eh. Ano yung talent mo, nung time na yun? sing and dance po 'yun by Mannery Monroy po yung inspired. So 'yun po Marilyn talaga Monroe, yung ah. opo. So, ayun po yung pinaka-favorite po ng mga audience kasi yung before po is talent ko po siya sa last pageant ko po sa Pinas. And Hmm, then I got like best in talent do'n po. So, sabi ng handler ko po sa Pinas, "I-talent mo 'yan, i-upgrade mo lang." So, dati po kasi yung intro po is parang matanda. So, ta's mhm. magta-transform. May kwento din po siya, eh. Kumbaga Nice. parang no po na
parang nostalgia na gusto mong balikan yung mga kabataan mo, sumasayaw ka. So, Yun, oo. ayun po. That's very good. Ano, napaka-creative mo. Ano, yung gusto mo, yung filmmaking, ano, yung I'm really sure, no, may konting experience ka na behind and in front and behind the camera. So, you'll be going places, Ivy. I wish you all the best, ano. Alam ko hindi ito yung una't huling pagkakataon, either podcast or kasi pareho naman tayo taga Auckland, so malamang we'll bump into each other o baka doon sa Chris Lawrence, no? Magkita tayo or nagkita na actually tayo although hindi no, matanda na yung Kuya Rene mo eh. Hindi ko na matandaan kung basta sinabi ko sa inyo, oh, ito, kasi ano yun, tapos na yata yung sayaw nyo, in between yata. Sabi ko, oh, ano, ito lang sasabihin nyo, Super Pinoy, ikwento mo. So, in the whole group, Naalala no? ko po yun. Naalala po kita Lumabas tayo dun dito. sa bandang likod, di ba? Yung, Opo, dun po sa backstage po ata yun. oh, yung backstage, oh, nung last year. Naku, one year na pala yun. Ano, kasi November din yun eh. Parang end of November eh. No? Opo, Oo, end of November po ata. November 30 something. po ata. Opo, Oo. mga ganun. So, and you were saying, yun yung unang performance ng Magnus Royce. Magnus Royce, di ba? Opo, yun po ang pinaka first ever Oo. performance. Ano ibig sabihin ng Magnus Royce? Meron bang ibig sabihin yun? Yung dance group nyo? Um, Ibig po sabihin ng Magnus, para po is, um, unbreakable and Oh, powerful, like urban power na genre okay. po namin. Kasi, Mm, nire-raise po namin dito yung all genres. So, kaya po mm, unbreakable. Kumbaga parang nandun na po ang hip-hop, nandun na po ang mga crap, nandun na po ang fem, yung urban power, lahat po na ma-emphasize po namin lahat ng genre po na gusto pong sumayaw. Ayun. nice. Oo. Saan ang studio nyo? Kung if ever na may mga gustong ano, meron ba kayong studio kung saan kayo nagre-rehearse talaga? Or, Nandito po kami sa Unihunga. mm, Kung gusto po nilang mag-visit po or mag-training po mm, sa'min, okay. open po kami. Nasa may Mag-training, okay. Aranoe po kami. Oh, oo. So mamaya hingin ko sa iyo yung detalye, yung address para ilagay natin dito sa podcast natin yung mga gustong mag-register, mag-ano, tumatanggap kayo ng ano, ng mga bagong dancers, Opo, tumatanggap po kami and may dance class po kami. Siguro po dance after po class. ng Chris Brown kung gusto niyong mawala ang hiya niyo. So, nandito ang Magnus to boost your confidence. Kasi may mga nahihiyang mga tao na, "Ang tangkad ko na kasi, so parang hindi ako bagay sa Mm, sayaw-sayaw, ang taba ko hmm, na." So, nandito po kami para i-help kayo, para i-boost ang good. confidence at Oo. yung mga exploring niyo sa dancing. So itong Magnus, dance crew, is it open to other ano, ethnicities or Filipino lang 'to or puwedeng ibang ano, culture? From now po is for Filipino, member Mhm, po muna kami, but okey. we accept like mga student po na willing po mag-dance class po. Alright, very good 'no. Kaya ko naitanong kasi meron tayong, kabarangay si Jobel Junco, sa Christchurch siya 'no. So meron talaga Hmm. she's a dance teacher, meron siyang studio yung Oh, Euphoria Dance ano. So nag-ano, matagal na rin sila siguro mga 5 years na rin. Nag-umpisa siya sa garahe 'no, yung unang podcast namin sa garahe, yung garahe niya tapos pinapakita. Ngayon may studio na talaga siya. So last May when I was in oh, Christchurch, I visited their studio. Ang magandang nangyari sa kanya, yung Euphoria Dance Group, pumunta sila sa Prague, sa Czechoslovakia o sa Czech Republic at sila nanalo, grand champion, world champion sa hip hop yung ano, yung Euphoria. So I'm sure yung kayo, you also have dreams na mga ganon, may mga competition na ano. I'm sure malayo ang mararating ng inyong grupo. And knowing you, Ivy, yung very young, pero yung vision mo and the way you were speaking and sharing, ano masaya, nakakataba sa puso na parang itong mga kabataan natin, they are in good hands, no? Alam nila kung ano yung pinagsakripisyohan ng parents nila and they are not wasting. They are comfortable in being more
active, no? So, Ivy, hindi na kita istorbohin. Tsaka dumidilim ka na eh. Kaya kaya nga po, kaya pa naman ng brightness. Pero thank you But po, okay po. I'm sure that I will get in touch with you again. And then, yeah. So, anong mensahe mo? Just quick message sa mga listeners and viewers na yung parang sitting on the fence, sasayaw ba ako? Sasali ba ako? Ganun. At ano ang masasabi mo, Ivy? Para sa mga kabataan na tulad ko sa generation namin, I know na ako kasi po marami po akong pangarap. Talagang kung gusto ko po kasi free spirit po kasi ako, eh. So, Mm, kung gusto niyo yung kung gusto niyong kunin, go lang kasi wala namang mawawala sa inyo. Kumbaga correct. parang follow your heart, pray lang. Kasi kung talagang sobrang wala na akong hope, lagi akong Mhm. nagpe-pray kung paano ba yung pathway ko, kung tutuloy ko ba. Kasi itong sa pagsasayaw na 'to hindi ko expect talaga dumating talaga sa buhay ko, pati rin 'tong Miss Philippines New Zealand na mag-represent ako ng Auckland. Lahat 'yun is galing kay Lord, pinagpe-pray ko kung paano ako magse-stepping stone na laksan ng loob and confidence lang, and maniwala lang sa sarili kasi kayo lang naman din ang makakaalam kung ano ang gusto niyo. Kaya ayun, laban lang sa buhay. Thank you so much, Ivy Bundalian from Pandi, Bulacan to Auckland, New Zealand. At sabi nga, watch this space. No? Marami pa tayong makikita kay Ivy. She's very young in her career. Dadating ang panahon, she will be a filmmaker. At marami pang ibang gagawin. So thank you very much, Ivy. At nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapakinig, ating mga tagapanood na pinayagan nyo kami ni Ivy pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa mga sandaling ito para sa ating barangay New Zealand. Thank you. Take care and God Thank you bless. po. God bless Goodbye po. for now. Okay.